Nagbukas ang pelikula sa isang dating modelo, si Gabby, na kasama ng isang direktor ng pelikula na nagngangalang Dan sa kanyang inabandonang bahay sa tabing ilog sa isang rural na lungsod sa England. Dapat umalis si Dan papuntang London dahil sa hectic na schedule niya, pero tiniyak niya kay Gabby na babalik siya pagkalipas ng ilang araw. Ngunit bago umalis, binigay niya sa kanya ang ilang mga screenplay at hiniling sa kanya na pag-aralan ang mga ito, na nagpapahiwatig na maaaring siya ay isang bihirang pagkakataon ng isang modelo na naging isang artista. Kahit papaano ay nakumbinsi siya ni Dan na manatiling mag-isa, sa kabila ng kanyang unang pagtutol. Pagkatapos niyang umalis, sinimulan ni Gabby na i-unpack at ayusin ang kanyang mga ari-arian. Naririnig niya ang paglangit-ngit ng pinto sa oras na ito, na panandali ang nagulat sa kanya. Gayunpaman, hindi niya pinapansin ang mga ingay, at nagsimulang magbasa ng mga teksto. Ilang sandali pa, nakarinig si Gabby ng katok sa pinto, kaya sinagot niya ito. Siya ay kinilala bilang isang supermodel ni JC, isang delivery boy na nagpahayag din ng kanyang paghanga sa kanya. Sa kasamaang palad, tila hindi interesado si Gabby sa mga sinasabi at agad na isinara ang pinto. Nang maglaon ay napansin niya ang kanyang matandang mukha sa salamin at nakaramdam siya ng panlulumo. Tila gumagamit siya ng iba't ibang mga paggamot sa pangangalaga sa balat upang panatilihing kumikinang ang kanyang balat. Sa panaginip niya noong gabing iyon, naisip ni Gabby na may sumilip sa kanyang kwarto at nanonood sa kanya. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Dan at nagtanong tungkol sa mga iniisip ni Gabby sa mga script. Inamin niya na nahihirapan siyang unawain ang mga ito at sa halip ay sinabi niya ang kanyang kagustuhang sumali sa isang modeling exhibition kasama ang kilalang fashion designer na si Max Baligan. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Dan na huwag gawin ito dahil sumuko na siya sa pagmomodelo. Nagtatanong siya tungkol sa karanasan ni Gabby sa bahay sa kabuuan ng kanilang pag-uusap, at sumagot siya na hindi siya nag-iisa gaya ng inaasahan niya. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na hindi siya mapalagay at pakiramdam na parang siya ay binabantayan, na parang may sariling buhay ang bahay. Nakakatuwa si Dan nang i-dismiss niya ang paksa ng mga multo. Pagkatapos nito, pumunta siya sa London. Pagbalik sa living room, natagpuan ni Gabby ang isang note na nagbabala na ang mga espiritu ay hindi gumagamit ng pabangong Joe lang. Nagmamadali siyang lumabas, tiyak na isinulat ito ni Dan, upang harapin siya at tanungin kung bakit siya nag-iwan ng ganoong sulat. Sumagot si Dan na sa tingin niya ay nagbibiro siya at tinatanggal ang kanyang mga alalahanin. Hindi niya isinulat ang tala. Kasunod nito, bumalik si Gabby sa bahay, ngunit tumindi ang kanyang takot nang matuklasan ang isa pang note na nagsasabing, "Hindi mo ako kaaway." Nagmamadali siyang lumabas ng bahay sa sobrang takot at tinawagan si Dan, ngunit hindi ito sumasagot. Wala siyang choice kundi tawagan si JC at hilingin na tingnan niya ang lugar. Masusing hinanap ni JC ang buong lugar ngunit walang natuklasang kakaiba. Di nagtagal, dumating din si Dan, ngunit sa palagay niya ay naglalaro siya ng ilang uri ng laro. Dahil dito, labis na nagalit si Gabby at sanisi si Dan sa pagkakakulong sa kanya at sa paggamit ng isang lihim na kaalyado upang gawing baliw at tanggalin siya. Nakipag-ugnayan si Dan sa kanyang kasintahan, si Nina, upang ipaalam sa kanya na magpapalipas ito ng gabi sa bahay. Nang maglaon, sa gabi, dinadala niya si Gabby sa hapunan upang tulungan itong ilihis ang kanyang isip, ngunit nalasing ito. Naglalaro sila ng ilang habol na laro sa paligid ng bahay kapag sila ay nakauwi at sa kalaunan ay nagsimulang maging malapit. Ipinaalam sa kanya ni Gabby na alam niya ang tungkol sa relasyon nila ni Nina Lamont, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagdadrive pabalik sa London tuwing gabi pagkatapos nilang mag-ayos. Tumugon si Dan sa pamamagitan ng pagkilala dito ngunit iginiit na hindi kasing husay na manliligaw si Nina gaya ni Gabby. Ikinwento ni Gabby ang tungkol sa kanyang unang pag-ibig, si Jimmy, na nakilala niya noong siya ay 15, habang umuusad ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya na si Jimmy ay may problema sa balat na hindi masyadong kaakit-akit. Sa kabila nito, crush niya ito isang gabi, at buong gabi silang dalawa sa buhangin. Kinaumagahan, ibinaba niya ito sa bahay sakay ng kanyang moped, ngunit sa pagbabalik, nasugatan niya ang isang malupit na aksidente na kumitil sa kanyang buhay. Sinabi ni Gabby na pagkatapos ng kanyang pagpanaw, nararamdaman pa rin niya ang kanyang multo na nagbabantay sa kanya. Nang magising si Gabby ng hating gabi, nakaalis na si Dan.
Siya ay mag-isa sa kanyang kama nang marinig niya ang isang langit-ngit ng pinto at makita ang isang upuan na gumagalaw ng mag-isa. Napasigaw siya sa gulat nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang lalaking nakasuot ng pambabaeng peluka at pininturahan ang mga kuko. Kinaumagahan, nagising si Gabby nang makitang nagsusuot ng damit si Dan. Tinatanong niya ngayon kung panaginip ba ang nakita niya kanina. Pinili ni Gabby na manatili sa kabila ng kahilingan ni Dan na maghanda siya kung gusto niyang bumalik sa London. Pagkaalis niya, bumaba si Gabby sa basement at nakakita ng aparador at lumang makinilya doon. Gumagamit siya ng mga sulat kamay na mga liham para magsalita sa anumang nakikita niyang nasa bahay, nagtatanong ng mga bagay tulad ng, "Nakikita mo ba ako? Patay ka na ba? At kilala ba kita?" Sa susunod na eksena, makikita natin si Gabby na nagme-makeup at nakasuot ng magandang damit. Walang takot siyang nagsasalita sa isang hindi nakikilalang tao habang kinakausap ang sarili sa salamin, tinawag itong Jimmy. Sa pag-uusap, sinabi ni Gabby na mula nang mamatay si Jimmy, nakamit niya ang kanyang mga layunin. Sa palagay niya, oras na para subukan ng isang bagong bagay ngayong lumipas na ang kanyang prime at wala sa mga script ang tila naaangkop. Mamayang gabi, nanood si Gabby ng isang panayam kay Max Baligan sa TV at nalaman ang tungkol sa kanyang paparating na pribadong kaganapan, kung saan plano niyang pumili ng ilang mapapalad na tao para sa kanyang palabas. Ipinaalam niya kay Jimmy na hindi siya nakikita ng kapanapanabik na pag-unlad na ito at ipinahayag ang kanyang pagnanais na dumalo sa pagdiriwang. Hating gabi, tulog pa rin si Gabby nang gisingin siya ni Mickey at nang lasing na si JC. Iginiit na mahalaga si Gabby sa kanyang layunin na maging isang fashion designer, tinanggihan ng kanyang kaibigan ang mungkahi ni JC na umalis sila, at sinabing hindi ito ang nararapat na gawin. Ilang sandali pa, binuksan ni Gabby ang pinto at pinapasok ang dalawang kaibigan. Nagmamakaawa siya kay JC na magpatugtog ng musika habang mapang-akit siyang nakahiga sa sopa. Ito ay nagpapahiwatig ng pagpapalagayang loob kay Mickey, na nagsimulang halikan siya at hawakan ang kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Mickey ang tungkol sa panaginip ni JC at hiniling kay Gabby na tulungan siyang kumonekta sa mga naangkop na individual. Gayunpaman, agad niya itong tinulak palayo, na nagsasabing, hindi ganoon kabilis. Pinayuhan naman ni Gabby si JC na mag-isip ng 2 beses bago piliin ang linyang ito ng trabaho, at idinagdag na maaari itong humantong sa isa sa tuktok ngunit itapon din ang isa sa gitna ng kawalan. Kasunod ng pag-uusap na ito, pinaalis ni Mickey si JC para magkaroon siya ng pribadong oras kasama si Gabby. Inosenteng umalis si JC, at sinimulan ni Mickey na itulak ang sarili palapit sa kanya. Sinubukan ni Gabby na lumaban, ngunit gumamit ng puwersa si Mickey, binigyan siya ng isang malakas na sampal at inutusan siyang sumunod. Sinisigaw niya ang pangalan ni Jimmy habang naluluha dahil pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Sa sandaling sabihin niya ito, isang makamulto na puwersa ang pumasok, hinila si Mickey palayo kay Gabby, at itinapon siya sa sahig. Bilang isang uri ng paghihiganti, pinasuko ng invisible na puwersa si Mickey, pinatong siya sa isang mesa pagkatapos niyang maghagis ng ilang random na suntok sa hangin. Sa wakas ay nakatakas si Mickey pagkatapos ng isang kakilakilabot na pag-atake. Kinaumagahan, bumalik si Gabby sa bahay pagkatapos maglakad sa tabi ng ilog. Nakiusap siya sa invisible na si Jimmy na sumama sa kanya habang naghahanda siya para sa event ni Max Baligan. Nagsindi siya ng sigarilyo sa gitna nito, at hindi nagtagal, ang multo ay humihip ng usok pabalik sa kanyang mukha. Matapos itong makita, sinubukan ni Gabby na abutin at hawakan si Jimmy, na hindi nakikita, ngunit hindi siya nagtagumpay. Hindi sumasagot si Jimmy nang tanungin siya kung bakit ayaw niyang hawakan siya nito. Pinili ni Gabby na dalhan si Jimmy ng bagong timplang kape sa pagsisikap na baguhin ang usapan. Pumihit siya para kumuha ng 2 tasa habang iniiwan ang kape na kumulo. Bigla siyang nakatanggap ng mainit na tilamsik ng kape habang siya ay tumalikod, malubhang nasusunog ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Dahil dito, sumisigaw si Gabby sa dalamhati habang bumagsak sa sahig, nakahawak sa kanyang mukha. Sa susunod na eksena, makikita natin si Gabby na nakabenda ng mukha, payapang natutulog sa kanyang kwarto. Maya-maya pa ay nagising siya sa tunog ng phone niya. Tumatawag si Dan, ngunit nagpa siya si Gabby na hindi siya pansinin.
Naririnig niya ang tunog ng pagtatype na nagmumula sa basement bukod pa sa pagtunog ng telepono. Sinusundan niya ang tunog dahil curious siya, ngunit pagpasok niya sa basement, natapos ang tunog ng pagtatype. Gumagalaw siya, sa pagkakataong ito malapit sa isang antigong aparador at binuksan ito. Natuklasan niya ang magkaparehong blonde na peluka na isinuot ng kakaibang lalaki sa kanyang huling panaginip sa loob, kasama ang koleksyon ng maalikabok na damit. Bilang karagdagan, nakatagpo siya ng isang dilaw na kahon na puno ng maraming larawan ng lalaki mula sa kanyang panaginip. Ibinagsak niya ang lahat sa sahig bilang resulta ng mga paghahayag na ito, na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Napasigaw siya nang makita niya ang isang lalaki sa salamin. Habang kinakabahang sinusubukang tumakas, si Gabby ay hinawakan at inipit sa isang mesa ng hindi nakikitang nilalang. Pagkatapos nito, sinimulan niyang ipilit ang sarili laban sa kanyang kalooban. Nag-aalala si Dan mamaya kapag hindi sinasagot ni Gabby ang alinman sa kanyang mga tawag. Kaya't nagpasya siyang suriin siya. Dumating siya at laking gulat niya nang makita siyang nasa napakasakit na kalagayan. Tinatanong niya kung anong nangyari. Si Gabby, sa umiiyak na boses, ay tumuro sa mga larawan at ipinaalam sa kanya na ang lalaki ay nasa bahay sa buong oras. Nag-imbestiga si Dan sa basement ngunit walang nakitang palatandaan ng lalaki. Upang maibalik ang usapan kay Gabby, ibinunyag niya na ang lalaki sa mga larawan ay si Michael Gyges, isang dating kilalang aktor mula 15 taon na ang nakakaraan na madalas gumanap ng mga bahagi ng babae. Inihayag ni Dan na ang karera ni Michael ay dumanas ng isang pag-urong sa isang punto, na pinipilit siyang likidahin ang lahat ng kanyang mga ari-arian upang mabayaran ang kanyang mga utang. Ang lalaki ay nawala ng walang bakas mula noon. Sinuri ni Dan ang sunog na mukha ni Gabby at pinayuhan siyang humingi ng tulong medikal pagkatapos ng maikling pag-uusap. Sa mismong sandaling iyon, ang hindi nakikitang si Michael ay hindi inaasahang hinampas si Dan sa ulo mula sa likuran, na nagpatumba sa kanya. Pagkatapos, ipinatong ni Michael ang kanyang kamay sa mukha ni Gabby, pinatumba siya. Matapos ang ilang minuto, unti-unti nang nagigising si Gabby. Pagkatapos ay napapansin niyang si Michael ay malinaw na nakatambay sa isang upuan malapit sa kanya. Una siyang nag-alok ng taimtim na paghingi ng tawad sa pagtataksil sa kanyang tiwala sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang Jimmy. Nagpatuloy siya sa pagsasabing matagal na siyang invisible kaya hindi siya sigurado kung buhay nga ba siya o isang ideya lang. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabing dahil kilala rin siya noon, tulad ni Gabby, ngunit ang kanyang buhay ay bumagsak, nabubuhay siya ngayon sa isang buhay na katulad ng kay Gabby. Higit pa rito, ipinakita niya ang isang gintong singsing sa kanyang daliri, na nagtataglay ng kapangyarihang gawing hindi nakikita ang sinuman. Kinikilala niya ang pagsasamantala sa singsing para sa kasamaan, na nagpapagulo sa buhay ng mga tao. Naghanap siya ng santuaryo sa bahay na ito pagkatapos makaramdam ng sama ng loob tungkol sa kanyang mga aksyon, kung saan nagsimula siyang gumawa ng mga script para tulungan siyang harapin ang kanyang pagsisisi. Ngunit nang makilala niya si Gabby, bumalik ang kanyang masasamang damdamin. Iniisip ngayon ni Michael na ang pagsuko sa kanyang awtoridad ay ang tanging paraan upang makahanap ng tunay na katahimikan. Dahil dito, binigay niya kay Gabby ang singsing at pinayuhan itong tratuhin ito bilang isang pagpapala kaysa sa ginawa niya. Sigurado pa rin si Gabby na si Michael ay isang figment ng kanyang panaginip at mawawala ito sa kanyang paggising, kahit narinig na niya ang paliwanag ni Michael. Upang hikayatin siya kung hindi man, hiniling sa kanya ni Michael na basahin ang kanyang mga script. Naidokumento na pala niya ang bawat detalye ng buhay ni Gabby mula noong una itong dumating sa tirahan na ito. Natuklasan ni Gabby na walang konklusyon habang nararanasan niya ito. Inihayag ni Michael na kontrolado na niya ngayon ang kinalabasan ng salaysay, kabilang ang kanyang sariling kapalaran. Sa liwanag ng lahat, hiniram ni Gabby ang kotse ni Dan at umalis. Pagkalipas ng ilang araw, nakitang ipinakita ni Dan si Michael, na gustong bilhin muli ang kanyang ari-arian, sa paligid ng kanyang tirahan. Tinitingnan ni Dan ang isang larawan ni Gabby at nagtataka kung saan siya nagpunta sa kanilang pag-uusap. Dahil sa isang uri ng paglalakbay sa oras, malamang nakasama ni Gabby ang kanyang kasintahan na si Jimmy sa dalampasigan. Hiniling niya ang pananatili ni Jimmy sa kanyang tahanan sa pagkakataong ito sa pagsisikap na maiwasan ang malungkot na pangyayari. Habang sila ay umaalis, si Gabby ay may suot na makapangyarihang golden ring.